Magandang gabi, Pilipinas. Bayan bibilhin ng National Food Authority ang mga tinatawag na storm damage na palay para tulungan ang mga magsasakang maibenta pa rin ang kanilang ani. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Upang matulungan ang mga magsasakang apektado ng magkakasunod na bagyo na sumira sa maraming palayan, inanunsyo ni National Food Authority Administrator Larry Lacson na bibili ang NFA ng storm damage palay. Tiniyak naman ng National Food Authority na hindi bababa sa single digit ang bibilhin nilang storm damage palay. Kasunod ito ng mga napapamalitang private traders na nambabarat umano sa presyo ng mga palay na pinadapa dahil sa magkakasunod na bagyo. Kung kami ang bibili, ang National Food Authority, hindi kami papayag o hindi namin gagawin na single digit ang presyo ng palay. Kasi alam namin ang production cost. So, hindi kami magiging agent na malulugi yung ating mga magsasaka. Ang gobyerno ay patuloy na susuporta na kahit paano ay kumita ang ating mga magsasaka. Hindi bibili ng less than 10 pesos si NFA. Sa ngayon nga, 17 pesos per kilo. Alam natin ang hinaing ng magsasaka. Yun na nga lang pwede natin gawin. Alam ko mahaba din ang pila sa pagbibenta sa NFA. Pero at least may pag-asa ng ating magsasaka na mabili yung kanilang mga produkto sa tamang halaga. Sa ngayon, bagsak presyo sa 6 to 8 pesos per kilo binibili umano ng ilang mga pribadong traders ang storm damage palay. Kasunod dito, naghahanap na ang NFA ng generator upang mapagana na ang milling facility sa Masbate para sa pagpoproseso ng mga bibilhing palay. Wala pa kasing kuryente sa ilang mga bayan sa nasabing lalawigan matapos tamaan ng bagyong Opong. Patuloy din ang pagdidisperse ng NFA rice sa mga lalawigang lubhang apektado ng mga nagdaang sama ng panahon. 3,000 sako ng bigas na ang ipinadala sa Masbate at nagpapadala na rin ng bigas sa Region 4 at 8. Samantala, kaugnay naman ng anunsyo ng Department of Agriculture patungkol sa ilalabas sa executive order para sa pagtatakda ng floor price sa palay, sinabi ni Administrator Lacson na mag-iiba-ibang itatakdang floor price sa mga lalawigan sa bansa, depende sa production cost ng palay. Sa ngayon, binibili ng NFA ang basang palay ng hindi bababa sa 17 pesos per kilo at 23 pesos naman sa tuyong palay. Target din ng ahensya na magrenta ng karagdagang warehouse simula sa susunod na linggo. Naghahanap na tayo ba ng mga iba pang mga kooperatiba na gustong magpahiram ng kanilang mga bodega? Pati yung mga bodega ng mga local government units, nahanap na rin natin para makipagtulungan. In fact, sa part of the pronouncement ng Pangulo, yung mga LGUs magpahiram ng mga bodega sa NFA. No? Ito ay upang makapamili na ng palay sa mga magsasaka kahit na puno ng ilang NFA warehouse. Sa ngayon, 446,000 metric tons sa ang buffer stock ng NFA na kayang pagkasyahin sa 12 araw. Patuloy naman ang pag-auction ng ahensya sa mga aging rice stocks upang makapag-unload ng mga bodega. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.